So mapapaisip ka kung ikaw miyembro ng NTF-ELCAC, paano mo aawayin yung mga makakaliwang kongresista na alam mo sila may pondo, nakaka-recruit sila ng mga kabataan, tapos yung kanilang, for example, yung sa Negros, yung isang napatay doon, dating congressman nominee ng Kabataan Party List. Nako. O paano mo ngayon babanatan yung Kabataan Party List? Dapat nga na-delist ka na rin talaga eh. Ako ni Pangulong Duterte ay naitatag yung NTF-ELCAC, Ayan, di ba? opo. Parang whole of government approach against yung... Kasi, alam mo, Ina, longest running communist insurgency yan sa buong mundo, ha? Yes. Sa buong mundo. Hindi to. Ha? Although nandyan pa rin yung NTF-ELCAC, sa ilalim nitong bagong administrasyon. Bago. Anong tingin mo ang mga obstacles na na-encounter ng NTF-ELCAC? Sila ba ay as effective o mas hirap ba sila ngayon sa kanilang misyon? Pakiramdam ko bilang observer na lang sa government ngayon, baka nahihirapan yung NTF-ELCAC ngayon. Kasi nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, meron kang presidente at commander-in-chief na ikaw ang chairman rin ng NTF-ELCAC. And siya rin ang lumalaban sa mga makakaliwang kongresista. Talaga naman minumura niya sa mga presko niya. And talagang all out siya sa ating AFP at PNP. Labanan niyo yan, ubusin niyo yan, nire-recruit niya ng mga kabataan Pilipino, itigil yan. Wala naman tayong narinig na ganong pronouncement recently. So, tapos ang taga-file pa ng impeachment, yung mga makakaliwa. So, mapapaisip ka kung ikaw miyembro ng NTF-ELCAC, paano mo aawayin yung mga makakaliwang kongresista na alam mo sila may pondo, nakaka-recruit sila ng mga kabataan, tapos yung kanilang, for example, yung sa Negros, yung isang napatay doon, dating congressman nominee ng Kabataan Party List. Nako. O paano mo ngayon babanatan yung Kabataan Party List? Dapat nga na-delist ka na rin talaga eh. Paano nangyari na meron kang nominee for congressman na napatay bilang terorista recently lang? Mga ganong pagkakataon. Katulad ni Franz Castro, convicted ka na ng RTC hanggang Court of Appeals na ikaw talaga ay nangidnap, nagdala ng mga kabataan sa bundok sa NPA area. Pero ngayon, nakaupo pa rin yung party list nila sa Kongreso. So kung ikaw NTF-ELCAC, paano mo lalabanan yon? Correct. Diba? So sa tingin ko, mas pakiramdam ko lang, baka mas mahirap ang kanilang kalagayan ngayon sa kanilang advokasya kasi mayroong mga powerful people na nandyan na natotolerate lang na sila nagpopondo, sila nagre-recruit papunta sa NPA. Chairman, given your long-standing support for the former President Rodrigo Duterte, kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon na bisitahin siya mismo doon sa ICC detention facility at bibigyan lamang po kayo ng 5 minuto upang makausap siya, ano pong sasabihin niyo sa kanya? Alam nyo, maiyak ako. Hello. Kasi masabi ko sa inyo, sa 300 plus na kongresista ninyo sa Pilipinas, ang inyong Duterte Youth Party List lang, kaisa-isang kongresista ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom sa Kongreso. Totoo yan. So, si Rodrigo Duterte, ilang beses lang yan nakapuntang Kongreso. Siyempre, nung congressman siya dati, 1998 to 2001. Then, nung naging presidente siya, siyempre, ang punta lang ng presidente, SONA. Ang huling punta niya, nung in-interrogate siya ng 14 na oras. So, nandiyan ang Pangulong Rodrigo Duterte, pinapahirapan ng mga kongresista, 14 na oras. Sa dami ng nakaganon dati na kongresista, isa lang nagtanggol, Duterte Youth Party List lamang. And pagkatapos noon, hating gabi, lumapit si Pangulong Duterte sa akin nakatungkod. Sabi niya, Ronald, thank you for your loyalty. Naiyak ako nung lumapit si Pangulong Duterte. Tumulo na lang yung luha ko, sir. Kasi sabi ko, sir, hindi po. Talagang pagtatanggol po namin kayo. Saka nakakita na yung presidente na mahal na mga Pilipino. Talaga namang binigay na lahat para sa bansa. Nagpapasalamat pa sa'yo. Sabi ko, sir, wala po yun. Pero wala lahat nung naging kakampi niya. Totoo, diba? totoo. After nung pangyayaring yon, sumama pa ako sa Hong Kong kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsalita tayo sa harap ng mga OFWs yan, sa video na yan. And then pag uwi namin, ayun na nga, inaresto si Pangulong Duterte. Nandun kami. Ang kaisa-isa mula sa Kongreso na nandun sa gate ng Villamor, buong maghapon kami lang, Duterte Youth Party List. Then sina Senador Bongo mula sa Senado. Hanggang nung mailipad siya, yun na. Pero ako, masabi ko,
Kasi merong mga ibang kongresista, babalingbing pa yan pag malapit na uli maupo ang mga Duterte. Masabi ko, isang karangalan para sa amin sa Duterte Youth Party List na nung kailangan tayo ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinapahirapan siya. Nandun tayo, pinagtanggol natin siya sa Kongreso kahit nag-iisa tayo. Nandun tayo sa Villamor Air Base. Hanggang huling sandali na bago siya mailipad, nandun tayo kasama ng mga Pilipino. Hindi na maibabalik yun na talagang nakasama natin si Pangulong Duterte. Kaya doon sa tanong nyo, kapag nakita ba natin si Pangulong Duterte, siguro maluha na lang ako. Dahil Pero, talagang... alam mo, Ina, dahil sa loyalty niya sa mga Duterte, naging parang si Harry Roque, si Senator Marcoleta siya eh. He has to pay. O kasi, tinanggal siya sa National Youth Commission before the end of his term. Fixed term yun eh. Ng sarili niyang ninong. Binendalo siya. Tinanggal siya nang hindi pa tapos ang kanyang termino. Senator. Chairman pala, chairman. Oo. Anong pwede niyong maibida na achievements nyo noong kayo ay chairman ng NYC? Nung chairman tayo ng NYC, pag upo natin, nung unang term pa lang natin, naging ISO, na-reach nung NYC yung ISO standards po. Wow! And nung naupo tayo, lahat ng naibalik natin yung SK federations, SK elections Oo. noong 2018. And dito sa mga SK na ito, hindi lang kasi ikaw magpapa-eleksyon attorney. Kailangan mo rin na after sila maupo, ano bang direction nila? So yung SK, ginagawa natin yung SK convention kasama yung mga PMA cadets, PNPA, mga ROTC cadets. Kasi puro kayo pro-government, di ba? ROTC, Oo, totoo. PMA, PNPA, SK, dapat magkakakilala kayo. And kapag meron kayong mobilization sa inyong mga probinsya, kakilala nyo na rin yung mga tinyente, yung tinyente ng PNP, tinyente ng Army, Air Force, Navy, kasi kayo magkakaedad 20s lang kayo lahat Bakit hindi pa kayo pagkakilala lahat nung kadete pa lang kayo at bagong elect pa lang kayo? Oo. So tayo gumagawa niyan. Wala nang gumagawa niyan. Tayo lang gumagawa talaga niyan sa Pilipinas. Kasama natin SMNI. Tsaka yung Keepers Club dito sa Yes, of course. EOJC. So, dyan sa mga training na yan, nagkakilala yung ating mga youth leaders, buong bansa, and malaking tulong yan sa disiplina, sa pag-advocate against the NPA. Kasi masabi natin dyan, kung nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, napabaksak niya yung mga numbers ng teroristang NPA, na wala yung mga balangay, batalyon, pulutong, ang lalabanan mo na lang next time yun na pag-usapan natin ni na Vice President Sara Duterte na huwag ma-recruit yung mga kabataan at estudyante para ma-replenish pa yung ranks nila. Yes. So yun talaga dapat tutukan po dyan. At tinutukan po yan ni DepEd Secretary Sara Duterte. Chairman, marami pong nakakakilala sa inyo bilang isang palaban na Ronald Cardema. Oo naman. Oo. Ano naman po ang soft side ninyo na hindi madalas makita ng publiko? Yung sa palaban parang napapatapat lang ako sa issue. Ganon. Kapag gusto ko yung issue, lalo na issue ng tungkol sa NPA, napapadebate tayo. Soft side, siguro... Kasing soft po ni Raul Manuel. Ah, Hindi na. Ibang soft naman yun. Ibang soft pala yun. Soft side, siguro... Ang di siguro alam nung iba yung nagluluto ako sa bahay ng meron akong specialty na niluluto. Sikat yun, carbonara ko. Ay, natikman ko yan nung, natikman niyo ba, Atty. nung nag-dinner tayo sa bahay. Ayan, so Sarap. nagluluto ako noon. Kasi nung... Hindi ko alam, ikaw pala nagluto Ako noon. nagluto noon, Akala ko attorney. si Drixie o si Mrs. Ay, di, ako pa talaga. Oo. Kasi nung dati, estudyante pa lang ako, nagluluto ako noon. Binibenta ko dito sa mga dormitory sa UP Diliman. Tapos dati, nung nasa Davao ako, niluluto ko yon sa bahay ni VP Sara, yung carbonara, yan, spicy tuna carbonara. Kanina nagluto ulit ako. Kapag weekend nagluluto Pero ako ang noon. katanungan ko ngayon, ba't di ka nagdala? Ay, naubos na. Anyway, biro lang. Ang totoong tanong ko, ang totoong next question ko ay, napunta na rin tayo dyan sa recruitment ng NPA at noong panahon